Ayan. So, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation ni Brother Eugene. Your time start now. Okay, maggamit ako ng microphone para hindi tayo masyadong mahina. Ito na lang, ano? Okay, magandang hapon po sa lahat. Now, itong si Pastor ng Baptist Church, ano? Ang topic namin, kanyang tututulan at paninindigan niya, hindi makapagligtas itong Roman Catholic Church ng kaluluwa ng tao. No? Sa kaluluwa ng tao. Kapag ang tao ay nandun na siya at naglakad sa daan patungong impyerno, hindi daw makapagligtas. Ang binasang sitas niya, unang Timoteo 4:10, unang Timoteo 1:15, Galacia 1:13-14. Ito yung binanggit na hindi ko na-record. Ito lang muna, yung tatlo. Sabi pa niya, binasa natin explicitly. Kaya nga pinatipine ko siya, what do you mean by explicitly? Ang sagot niya, mababasa talaga litra po litra. Iniisa-isa natin. Maliban dito sa sa Galacia 1:13. Walang mababasa. Binasa natin, di ba? Narinig niyo ba? Wala. So, all opinion lang po ni Pastor. Makinig kayo ha. All opinion ni Pastor. Ang binanggit sa sita sa binasa niya, si Kristo lang ang tagapagligtas. Hindi naman namin topic dito kung sino ang tagapagligtas. You have to prove that the Roman Catholic Church cannot save. Pag sinasabi natin na hindi makapagligtas, not to be able to save. Hindi siya pwedeng, kung sa Bisaya pa na, dili makaluwas sa kalag sa tao. Malinaw, yung mga Bisaya natin dyan sa English pa, not to be able to save. So kanyang titindigan yan. Maghanap siya ng sitas, may mababasa dito, Roman Catholic Church. Hindi ko nga naitanong. Naubos na tayo ng oras, baka naman sa susunod. Tanong, kung hindi, ito problema na niya to kung paano niya sagutin to. Sa dinami-dami ng reliyon, kasi tinutulan niya, hindi Roman Catholic Church. Sa dinami-dami ng reliyon, anong relihiyon ang makapagligtas ng kaluluwa sa impyerno? Kasi kapag sinasabi natin yung tao, kapag na-impyerno na siya, kahit anong gagawin natin, libo-libong misa, libo-libong dasal, wala na akong kaligtasan yan dahil eternal punishment na yan. Kapag yung tao ay naglakad siya ng daan patungong langit, ay congratulations. Kapag yung tao naglakad siya, yung daan yung nilalakaran patungong impyerno, ang simbahang Katoliko ay makapagligtas talaga dahil number one the reason, because Roman Catholic Church is the true Church of Christ, founded by Jesus Christ, instituted, gumagawa, nag-perform ng valid sacrament. Ano itong sacrament? Kapag ikaw po ay makasalanan at nabinyagan ka ng simbahang Katolika Romano, ikaw po ay magkumpisal. Kapag ikaw po ay nagko-confession, mawawala yung kasalanan mo at ikaw po ay may connection ulit ng Diyos. Kapag ikaw po ay walang bautismo, walang binyag, mulat pagkabata hanggang lumaki ka na, ay ikaw po ay maliligtas kapag mag-avail ka ng Sacrament of Baptism because only the Roman Catholic Church administered, perform valid Sacrament of Baptism. Maliban doon sa yung mga protestante, wala naman silang connection. Although may mga protestante naman, kaya ng mga gumagamit ng Trinitarian form of baptism na inaccept ng Katoliko as valid kasi gumagamit siya ng Trinitarian form. So yan po ang dahilan. Kaya nga kung ikaw naghahanap ka ng kaligtasan, pastor ka pa naman, tularan mo yung mga pastor, si Bonnie Adolfo, si Benny Adolfo, yung kanyang twin, no? Twin ba yan sila? Kasi pare-pareho mukha magkakapatid. Bumalik sa loob ng simbahang Katolika dahil gusto nilang ma-avail yung kaligtasan. Kapag sinasabi natin Biblia, baka sabihin ni Pastor, sorry, medyo nadulas yung ko. Medyo kasi sa Bisaya, panaanan na magutana. Pag sasabihin ni Pastor, naasan ba sa Biblia, letra por letra, mababasa ba? Yes, implicitly. Hindi explicitly, impliedly, mababasa natin.
Meron tayong Biblia. Basahin natin tong footnote ng Biblia, Christian Community Bible. Sabi dito, the Catholic Church is different from Protestant or evangelical churches because it has founded by the apostle of Jesus Christ. Only she feels obliged to remain united around successors of the apostle, the bishop. This unity and continuity are times hard to maintain, specifically in situations where it won't send either to form new reformed community alongside her. Tingnan ninyo ha, meron dito. Obedience to the will of the Father is remain with the profiles and strengths our faith. Jesus is and remains Lord regarding the destiny of His church. Tignan ninyo, kung babasahin natin, siya po ay mayroon talagang kaligtasan. Sa Bisaya pa ni, nagpadayon sa kaluwasan. Nagpapatuloy sa kanyang kaligtasan. Ito, footnote, Biblia ito O, yung sinasabi niya, wala, kasi si Kristo lang. Hindi naman namin iso dito kung sino. Kasi, this is, sabi natin na iba talaga ang makapagligtas at saka Savior. That is different. Pag sinasabi natin na, what is the differentiate between to save and Savior is very different. Pag sinasabi natin makapagligtas itong Roman Catholic Church because of sacrament. Number one, because of sacrament. And because of, tinatawag natin na Holy Communion. Di ba yung sinasabi ni Kristo, ang sino mang kumain sa aking laman at uminom sa aking dugo, ay magtamo ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa araw ng paghukom. Sa katapusan ng araw, bubuhayin daw. Itong si pastor, hindi naman nag-Holy Communion, hindi mabubuhay to. Walang kaligtasan to. Kaya kung sasabihin sa'yo na amin may kaligtasan, i-prove. You have to prove it. Walang nababasa, kita sa Biblia, wala. Ang binanggit nito, 1 Timothy 1:15, yung mga Galatia 1:13-14, si Kristo lang daw, yung only Savior, hindi religion. Hindi naman namin issue dito kung ang religion ba is makapagligtas, religion ba Savior, sinong Savior, religion ba o si Kristo. That's another version of story. So malinaw. Naubusan ako ng oras. Tanong ng tanong. Dito, klarong-klaro po. Masaksyan nyo. Nasaksyan talaga ninyo. On opinion lang ni pastor. Kasi kapag hindi on opinion, paninindigan mo itong sinasabi mo. Binasa natin. Explicitly. Kaya nga unang tanong ko sa'yo, can you define what is explicitly? Sabi niya, yes. Mababasa daw, litra po litra. Nung tinanong ko siya with regard sa mga verses na binasa niya, may nababasa ba? Sabi niya, meron daw. Binasa natin. May narinig ba siya nababasa? Wala. So, nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya. Una, ito, may reliyon si Apostol Paul. Anong reliyon ni Apostol Paul? Sabi mo, Baptist? Hindi Baptist yan. Kasi sa Apostol Paul nangaral, Ecclesia Catholic, Acts chapter 9 verse 31 sa 2nd edition, Greek Bible. Meron ko dito yan, hindi ko lang babasahin yan. Ecclesia Catholic, Katoliko talaga, ang pinangaral ni San Pablo, hindi Baptistas. Yung pinangaral ni San Pablo, meron ba yung kaligtasan? Of course naman, kasi sinasabi ni San Pablo sa Bayot Bible, Contemporary English Version, Titus 1:1, basahin natin ito. Pakiano na lang sa oras, Mr. Moderator, baka lumagpas tayo. From Paul, the servant of God and the apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. May katotohanan pala yung religion eh. Paano hindi makapagligtas sa taong may katotohanan? Bakit sinasabi ni San Pablo na may katotohanan ng religion? Because the founder of religion, the source of religion is Christ alone. At kasi sinasabi ni Kristo, akong daan, katotohanan, di ba? Ako ang dalan, kumaturan, and the life. I am the way, the truth, and the life. Di ba? Sabi ni Jesus yan. Kaya nga, sinasabi ni San Pablo na the truth about religion because Christ is the religion because He is the source of religion. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yung etymology about religion.
Ang issue namin dito, Roman Catholic Church. So, ang Roman Catholic Church, makapagligtas pa? Yes, if we avail the sacrament na instituted by Christ inside His church. Wala sa Baptist Church, wala sa ibang protestante na sa loob ng Roman Catholic Church because Roman Catholic Church, according to the history, and according to biblical explanation, implicitly, Roman Catholic Church founded by Jesus. Magandang hapon at maraming salamat. Handa na po kong tanungin kay Pastor. Maayong hapon sa tanan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagpapahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Ruben, your time start now. Okay, sabi mo last mo na sinabi, explicit na sabi mo kasi makakaligtas talaga yung dahil sa aral ninyo na makakaligtas talaga yung Roman Catholic. Ito ngayon ang tanong ko kasi ang last mo na sinabi na explicit, no? Na makakaligtas. Sandali lang bro. Go. Kasi walang boses tayo dito. Go. Okay na? Okay. Ito bro, no? Kasi yung narinig ko ngayon sa last mo na sinabi na makakaligtas talaga yung Roman Catholic, explicit. Ito yung tanong ko. Meron ka bang mababasa sa Bible? Meron ka bang mababasa diyan sa Bible litra na ang Catholic na relihiyon ay tagapagligtas? Yes or no? Implicitly, Objection po. Anong objection mo Objection na? mo na. Categorical po. Yes. Yes or no muna. No, bro. In terms proceed. of explicitly, but in terms of implicitly, yes. Sige. Okay, next question. Next question. Okay. So ngayon, kasi sabi mo kasi makaligtas talaga yung reliyong Katoliko, ito yung tanong ko. O makaligtas sa kapamakan ng impyerno, sino ba talaga ang tagapagligtas? Kagaya kanina sa binanggit sa Biblia, sa 1 Timothy 14, at saka sa tinatawag na Titus 2:13. Sino ba talaga ang tagapagligtas na mababasa doon? Yung Roman Catholic Church or si Jesus Christ? Alin? Okay. Sa binasa mong sita, si Jesus Christ, but take note, hindi po issue natin dito kung sino ang Savior. Ang issue natin dito, the Roman Catholic Church can save the souls of the people na nung napunta sa impyerno. So, iba yung tagapagligtas, iba yung Savior. Sige, next question. Okay. Huwag mo parihasin. Next question. Sabi mo kasi, sa bunganga mo ngayon, sinabi mo, iba yung tagapagligtas at Savior. So ano ba ang Tagalog ng Savior, bro? Tagapagligtas ba? Yes or no? No? No. Paliwanag. No, kasi pag sinasabi natin Savior, siya po yun sa Tagalog, manluluwas. Oh. So, dito bro, yung pag sinasabi natin tagapagligtas, to save yan bro in English. Kapag sa ibang termino ng English, to be able to save. So, yung Savior, yung tagapagligtas sa Tagalog, iba yun. Sige bro. Okay. Hindi mo ba talaga babaguhin yung stand mo na yung Savior ay tagapagligtas sa Tagalog? Hindi mo ba babaguhin yun? Talagang titindigan mo ba? Hindi ko babaguhin yan bro kasi reality talaga yan bro. And besides, iba yung makapagligtas at iba yung tagapagligtas. Hindi naman natin issue dito kung ang relihiyon bang Romano Katoliko ay tagapagligtas. Oh. Diba? Kasi kapag sinasabi natin bro, yung baka nagkamali ako kanina bro, yung makapagligtas iba sa tagapagligtas bro. Sige bro. Okay, kasi sinabi mo na po. Sandali bro. Iko-correct ko lang ha, baka naman kasi may namali ako kanina. Next Sige, question na bro, next question na. Okay, kasi sabi mo kasi iba yung Savior at yung tagapagligtas. Ang Savior hindi tagapagligtas. Ay ngayon ang tanong ko sa iyo kanina, pinasundan ko, kung hindi mo ba babaguhin, sabi din mo baguhin, ibig sabihin tinindigan mo na ang Savior, ang meaning sa Tagalog or ang ibig sabihin na hindi tagapagligtas. Itong sunod ko ngayong tanong. Okay, next question. Ito, follow up ako. Ngayon itong tanong ko. Kasi sabi mo, hindi tagapagligtas, tapos Savior. Ngayon, pwede ba magligtas ang hindi Savior? Yes or no? Doon sa kaluluwa ng tao. Okay bro. Kaya nga kinukorek ko bro dahil meron tayong pagkakamali sa ating binanggit dahil una, hindi naman tayo expert with regards about Tagalog dahil na Tagalog, Bisaya tayo eh. Bisaya at Tagnawong bro. So may mga pagkakamali kinukorek ko talaga bro Oh, sige. So ano tanong mo bro? Next Okay. question. Itong sunod kong tanong. Kasi sabi mo,
Hindi nga Savior ang tinatawag na tagapagligtas at iba ang Savior at tagapagligtas. Kaya itong sunod ko kayong tanong at sabi mo, kahit hindi Savior makakaligtas, no? Kasi ang Catholic Church nakakaligtas sa kapamakan ng impyerno ng tao. Itong sunod na tanong, pwede bang magligtas yung hindi tagapagligtas ng kaluluwa ng tao? Yes or no? Pwede bang magligtas ang hindi tagapagligtas? Pwede bang makaluwas ang dili? Sa to bro, pwede bang magligtas ang hindi tagapagligtas? O, ulitin ko. Paulit ko. Pakinggan ng Sige, time stop muna. Paulit. Para ulitin ko. Sige. Ito yung sunod kong tanong. Pwede ba magligtas ng kaluluwa ng tao sa kapamakan ng impyerno yung hindi tagapagligtas? Yes or no? Yes or no? Hindi bro. No. Unang-una, hindi naman doktrina ng simbahang Katoliko ay ang yung simbahang Katoliko ay tagapagligtas. Ang doktrina lang namin, makapagligtas siya. Iba yung tagapagligtas at makapagligtas. Kanina, kinukuri ko lang kasi medyo meron tayong pagkakamali bro. Sige bro, next question. So sabi mo, hindi siya tagapagligtas, pero makaligtas. Ay anong ibig sabihin ng tagapagligtas? Magliligtas or hindi magliligtas? Yung tagapagligtas, makaligtas talaga siya bro. Yung makapagligtas, it means to say, makasalbar ba bro? Sa Bisaya pa, makasalbar siya. True, padulong sa Ginoo, patungong Diyos, patungong Panginoon. Kaya nga meron tayong sakramento, di ba? O, kapag sinasabi natin na hindi makapagligtas, wala yun. Parang sabihin na lang natin na walang kwenta yung simbahan mo. Okay, next question. So sabi mo kasi kanina, hindi siya tagapagligtas, pero makaligtas kasi ibang tagapagligtas sa Savior at iba yung ibig sabihin ng tagligtas. Ay nga ditong tanong ko, ito yung ngayon ang sunod kong tanong. Sadali bro ha, wala na tingog. Gahiag ulo, ingnan wala tingog. Wala na ako nabantay bro sa atong live dire na wala pala tayong boses. Na pag solo na lang mo kay wala joy nadungog. Walay audio, wala mo na tingog. Na-off ang atong volume dire sa kuan di ay live, no? Pasensya na. Bro, balik mo na yung tanong ko, bro. Tanong mo, bro. Okay, proceed. 1 minute na lang, bro. Sunod 5 seconds. Okay, salamat. Sunod kong tanong, sabi mo kasi hindi naman tagapagligtas yung Katoliko. At sabi mo kanina tagapagligtas siya, makakaligtas siya, no, sa kapamakan ng impyerno. Pero sabi mo hindi naman pala tagapagligtas. Ay ngayon ang sunod kong tanong, kung makakaligtas ba hindi tagapagligtas? Sabi mo hindi. Ayun, alin ba talaga ang totoo? Makakaligtas siya kahit hindi siya tagapagligtas? Yes or no? Makakaligtas pa rin, bro. Kasi pag sinasabi natin, kaya nga bro, yung pag sinasabi natin na makapagligtas at saka yung sinasabi natin Savior, iba yun. Diba? Kaya nga makapagligtas saan? Patungo Savior. O, ang Savior ang magligtas sa atin. Yung religion, makapagligtas siya through sacrament. Kaya nga sinasabi natin through sacrament. Okay, sige. Next question. Pag sinabi bang tagapagligtas or makakaligtas, ang titulo ba yan Savior, yes or no? Hindi, bro. Sinasabi natin, can able to save. To be able to save. To save. Hindi siya Savior. Kasi si Jesus Christ yung Savior. Time. Sa pamamagitan ng religion. Sige, bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate at dako tayo sa rebuttal.